Wow, sarap. Grabe, hindi mo na kailangan ng sauce. Sarap. Ito pong chicken na to, ang timbang niya nasa 1.3 kilograms. So kung gagawa kayo, para dun sa timpla ng marinade natin, ang range ng kilo ng chicken na pwede nyong gamitin ay from 1.2 kilograms to 1.5 kilograms. Yun. So ito yung chicken natin. Ayan o. Malinis na po ito. Butterfly cut po para mas manuot po yung marinade natin, yung lasa. No? So ang gagawin natin ngayon ay i-dry rub muna natin. Asin muna ang ipangrarab natin para po mas manuot yung marinade sa ating chicken. No? Kasi po, parang ganito yan. Kung alam nyo po yung brining, no? Kung may idea kayo sa brining, kung napanood nyo yung mga previous vlogs natin, ang brining po, ginagawa niya, labas na yung juice ng chicken. So itong dry rub, parang ganun din. Kasi asin po yung main ingredients ng ating dry rub mixture. So, meron tayong asin dito. Maglalagay tayo ng paminta. Tapos ito po ay garlic powder. Right? So, bago natin pala i-mix, nakalimutan ko, i-pat dry muna natin yung ating chicken. Thanks, tita. Say hi. Pat dry muna natin, no? Para mas kumapit po yung ating dry rub. Hindi naman kailangan tuyong-tuyo. Tanggalin lang natin yung tumutulo. Yan. So, nabanggit ko ba, yung dry rub natin, ino-open kasi niya yung muscle fiber ng chicken, no? Para mas pumasok po yung ating marinade. Mas maglasa, and then at the same time, mas juicy po yung ating chicken. Parang yung pagbabrain, no? Binabrain natin. Pero ito po ay dry rub. Buksan po pala muna natin to. Kailangan maglagay tayo ng ating mixture sa loob ng chicken. Yan po. Papakita ko ha. Yan. Dahan-dahan. Yun. No? Dito po medyo madikit po dito sa bandang likod ng chicken. Dahan-dahan po para di mabutas. Pero okay lang naman yan kahit mabutas. No problem naman. Pero mas maganda kung buo yung skin ng manok, no? Mas magandang tignan kapag naluto. Yun. 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 No? Tapos dito rin. Ayan, ang isa pakpak. Oh. Konti lang. Hindi naman natin kailangang isagad yung pag-open ng skin. Yun, no? Nakakapasok na yung aking kamay, yung daliri natin. Yan, no? Yun. Di ba? Dito sa may bandang legs. Yun. Tapos yung sa kabila, tingnan natin dito. Ayan, o. Kailangan kasi mapasukan natin ng rubbing mixture yung ibaba ng skin ng manok. At para mamaya, pag naglagay tayo ng ating liquid marinade, mas pumasok, mas manuot. So yan, magra-rub na tayo. Ayan. So make sure lang na yung loob ng chicken, mararub din natin. Huwag din natin kakalimutan, bubutas-butasin po natin yung ating chicken, no? Maliliit na butas lang para mas manuot po yung ating marinade mamaya. Ayan. Sa kabila. Ayan, dito rin. Sa kabila. Sa loob. Dahan-dahan.
para perfect po yung skin ng ating chicken para hindi mabutas. Ayan o. Tapos yung legs, okay lang yan. Nabutasan mismo yung legs kahit yung skin. Alright. So ngayon, i-rest muna natin for 30 minutes bago natin lagyan ng ating pinaka-marinade. After 30 minutes, gawin na natin yung ating pinaka-marinade, no? So, ito yung ating mga ingredients. Mag-gloves lang tayo kasi i-rub natin ng maigi yung ating chicken. Yan na, bagong gloves po ito. Baka sabihin nyo na naman, hindi ako nagpapalit ng gloves, no? Marami kasi tayong viewers na sensitive. Kala nila hindi tayo nagpapalit ng gloves. So, unahin natin yung ating liquid. Meron tayong soy sauce, toyo ni Mrs. Calamansi juice. Yan, 1 tablespoon po ito. And by the way, ilalagay ko sa description box lahat ng sukat ng ating ingredients, no? Ilalagay tayo ng cooking oil para hindi madaling mag-dry ang ating chicken, lalo na kapag nilagay natin sa oven mamaya. Maglalagay pa tayo ng konting asin. Konting asin na lang to, 1 teaspoon. Kasi yung ating dry rub kanina may 1 tablespoon ng asin yun. Ground black pepper. Brown sugar, pambalanse sa ating alat. At ito rin yung magbibigay ng konting pagka-caramelize doon sa ating chicken, no? Garlic powder. At meron din tayong fresh garlic dito. Baka sabihin nyo po, may garlic powder ka na nga, maglalagay ka pa ng fresh garlic. Iba kasi yung aroma kapag may fresh garlic, no? Mas masarap. At maglalagay din tayo ng luya. Yan po. Right, mix natin. Mix lang natin hanggang matunaw yung asukal tsaka asin. Napakabango. Ay, naku, nakalimutan ko palang ilagay ito. Itong flavor na hickory, ito yung gamit ko sa ating chicken, no? So kung gusto ko ng medyo smoky flavor ng chicken or parang tinapa yung aroma niya, ito pong hickory yung gamit ko. Meron din po silang ibang flavor. Ito po, etong mesquite. Yan. So, ito po ginagamit ko kapag beef or pork po yung ating niluluto. Tapos meron pang isa yung applewood, maganda naman po yun pag salmon. Yung mga soft meat na mga karne, isda, ganyan. Pero yung mga tinapang bangus, ganyan, pwedeng gamitin itong hickory. Tinapang bangus, tinapang galunggong, ayan, hickory. Shake. 1 teaspoon muna. Bali 2 teaspoon lalagay natin. Sige pa, tita. Thank you. Isa pa. Isa pa po. Tayong punong-puno. Alright. So, depende po sa inyo kung gaano ka-smoky yung gusto nyong chicken, no? Pwede na yung 1 teaspoon, 1.5 teaspoon. Pero kung gusto nyong mas stronger flavor, 2 teaspoon. Actually, nakalagay dito sa bottle niya, for every 1 cup of marinade, 2 teaspoon yung recommended. Pero itong ating mixture, kapag tinimbang nyo lahat or pinagsama-sama nyo, yung volume niya, less than 1 cup lang yung marinade nito. Pero okay pa rin naman ng 2 teaspoon. Masarap pa din. So makikita nyo po, tunaw na yung ating sugar at asin. Lalagay na natin yung ating chicken. Yun. Bango. Amoy na amoy ko yung yung tinapang aroma. Ayan o. So ngayon, maglalagay tayo dun sa pinakaloob, no?
para mas manuot yung flavor sa ating chicken. Actually, nag-try akong gumawa ng tinapang manok or yung smoked chicken gamit yung ating smoker katulad ng ginawa ko dun sa ating tinapang bangus. Hindi ko po nagustuhan na. Kaya ito yung gamit ko, yung liquid smoke. Mas masarap. Lulutuin na lang sa oven. Alright. So, yan po. Mamarinate natin. Minimum of 4 hours. Hey Google, what time is it? It's 12:23 p.m. So, 12:23 p.m. Ito po ay for dinner natin mamaya. Kung hindi pa lulutuin, pwede overnight, ilalagay lang sa ref. Pero maximum of 24 hours. Hindi ka pwedeng lumampas ng 24 hours kasi masyadong nagiging malambot yung karne ng manok. Ngayon, kung tingin nyo, hindi nyo pa maluluto, kinabukasan, after mamarinade ng 1 hour, ilagay nyo po sa freezer pack, tapos ilagay sa freezer at pwede pong tumagal 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan sa loob ng freezer. Tapos, bago nyo i-bake, i-thaw nyo, gabi, bago nyo i-bake, i-thaw nyo, ilagay nyo sa refrigerator at kinabukasan, pwede na po yun. Kasi pag nagto-thaw kayo, lalambot po ulit yung ating marinade at magre-redistribute, magtutuloy-tuloy po yung pagmamarinade niya kahit nilagay nyo sa freezer. Okay na to. So, mamaya, mga bandang 3 p.m., babalik na rin ko po tong chicken para po yung kabila naman yung mas sumipsip ng flavor, no? Ilalagay ko muna sa ating refrigerator. Doon natin i-marinate for almost 5 hours. It's 5:55 p.m. Time for dinner na. Actually, almost 6 hours din itong nakamarinate, no? Maglalagay lang ako ng aluminum foil dito sa ating tray kasi ang hirap pong linisin kapag hindi mo nilagyan ng tray. Yan. Tapos maglalagay tayo nito. Ito. Para nakaangat po yung chicken para yung pinakababa niya elevated, nahahanginan at naluluto din po. Pantay-pantay po yung luto ng chicken. Yun. Yun, no? Yun. Diba? Yan. So, drain natin. Lalagyan natin dito. Alright, so bake na natin. Yan, ito pong oven natin ay preheated na. So, ibibake natin at 180 degrees Celsius for 45 minutes hanggang 1 oras. Balikan po natin ito mamaya after 45 minutes. So, after 20 minutes, sinilip ko siya. Parang medyo mabilis pong masunog yung area ng pakpak, no? Tatakpan ko lang po ng aluminum foil. Ayan, so total baking time natin as of the moment ay 45 minutes. Check lang natin, no? Di pa yan luto. Babrush lang natin ng yung pinaka-oil ng chicken. Ngayon, ibabalik na natin sa oven. Same temperature, pero i-bake natin mga 10 minutes pa. Okay. I-rest po natin ito for 10 minutes after i-bake. Importante po yun para po yung juices sa loob ng meat ng chicken mag-redistribute. Kasi kapag ito, in-slice mo agad ng mainit pa, yung bagong bake pa, yung juices po mapupunta lang sa sangkalan. Right, slice natin. Wow, grabe. Ang juicy. Ang sarap. Nalalasahan ko yung pagka-smoky niya, no? Ang isa-set ko lang yung expectation nyo kasi ito,
tinapang manok. Pero hindi siya yung malalasahan mo na parang tinapang isda, no? Mas malasa po yung usok nun. Which is, yun po yung hindi ko nagustuhan nung nagluto ako nito sa smoker. Kaya mas okay po na liquid smoke yung gamitin. Pag natikman mo yung pagiging smoky niya, yung pagiging tinapa niya, mild lang po. Hindi po ganun kalakas yung pagiging tinapa ng lasa niya. Ang sarap. Wow, sarap. Actually, ito po, pag lumamig siya, dun mo mas malalasahan pa yung pagiging tinapa niya. Pero ito po, mainit pa, pero ang sarap na. Nalalasahan ko na yung pagiging smoky. Grabe, hindi mo na kailangan ng sauce. Sarap.